Okay, good evening sa lahat. Welcome back sa ating channel, Juan Victor TV po. Yung ating topic, ating tutorial sa araw na ito is paano ba pabilisin yung ating computer, ating laptop, ating desktop. Paano ba pabilisin kung ito ay nagahang or lag na. Itong aking ibibigay na tutorial is isa lamang ito sa pwede mong gawin para mapabilis or mag-improve yung performance ng iyong laptop or desktop. Aside sa pag-upgrade, kasi ang other choice mo dyan is mag-upgrade mismo ng hardware para bumilis. Ito ay wala kang gagawin kundi sundan lamang ang aking tutorial. Isa ito sa mga way para bumilis yung ating desktop or laptop. Ating unang step is punta lang tayo sa temporary files or sa temporary folder. Ano ba yung temporary folder o temporary files sa ating laptop or desktop? Yung temporary files ay bali create siya ng Windows ng iyong computer or laptop doon sa mga halimbawa pag open mo ng isang application, halimbawa browser, nag-open ka ng Chrome, mag-create siya ng temporary files para doon. Para sa next open mo, doon na siya uli kasi mag-open ka uli. Mag-create na naman uli siya ng panibagong temporary files. Kumbaga ay kung ano yung mga inopen mong application, automatic mag-create siya ng temporary files. Kaya isa din yun sa factors na nagpapabagal ng ating desktop or laptop, kasi pag napuno or dumami na yung mga temporary files, umabot yan ng gig. Isa yun sa nagpapabagal. Kaya sa unang step natin is i-clean or i-delete natin yung temporary files. Pag delete ba natin yung temporary files is maapektuhan or may ibang kumbaga bad cause sa ating laptop or desktop. Ang sagot doon ay wala, kasi temporary files lang siya. Kumbaga ay para siyang recycle bin lang din na nag-delete ka, nandun lang naka-standby. Then proceed na tayo, punta lang tayo sa temporary files. Sa ating keyboard, pindutin lang natin yung Windows key, yung Windows na logo sa ating keyboard, at Windows R. Windows R lang po ang shortcut para doon sa ating run. Then type lang natin is yung %, yan, nakita nyo, temp, then click mo lang, then okay. Yan, makikita nyo, yan itong lahat ng folder na ito, yan yung lahat ng application na aking ina-open sa ngayong araw. Bali, may ipon siya kada araw basta nag-open ka ng application, kaya lumalaki yung size or file size dito sa ating temporary. Kumbaga yan pa rin yung i-run niya other day, kaya kumbaga ay ipaprocess niya uli yan, kaya medyo mabigat kasi kung wala yan, less sa ipaprocess niya. Kaya pwede nating delete natin lahat. Tingnan muna natin kung ilang size ba yung temporary files ko. Then right click lang tayo, properties. O yan, di ba? Nasa 4 gig yung temporary files, yung total size ko. Ibig sabihin, i-run ulit niya yan, ipaprocess niya ulit yan other day mo or after, halimbawa nakapatay na, open mo ulit, ipaprocess niya ulit yon. Kaya minsan nagkakos siya ng lag and hang. Then okay lang natin, Control A lang natin para ma-select yung lahat ng files. Then right click, delete lang natin. Antayin lang natin ma-delete. Then pag may lumabas na ganyan, check nyo lang, then escape nyo lang. Antayin nyo lang matapos.
Then yan, tapos na. Close na natin. Next is ating next step is punta tayo sa ating system configuration. Then, Windows lang tayo. Windows key. Pindutin lang natin. Tapos type tayo ng system. Yan, system configuration. Click lang natin. Dito sa ito, may 5 tab ang ating system configuration. Itong General, Boot Services, Startup, and Tools. Punta lang tayo sa ating boot. Then, click natin yung Advanced. Dito makikita nyo, itong number of processor. Yan po yung number. Halimbawa, ito sa akin laptop na gamit is 1 to 12. Ibig sabihin, nasa 12 yung processor ko. Kaya, depende kung ito, ang default kasi nito is nakaselect is 1. Kaya, ginawa ko siyang 12 para bumilis. Para maximize, magamit niya yung lahat na processor. Kaya, kung ano yung pinakamarami sa inyo, halimbawa, 4, click nyo lang yung 4. Sa akin kasi it's 12, select ko lang yung 12. Then okay lang. Then dito naman sa services, dito makikita nyo, lahat yan ay naka-install sa inyong laptop. Para dito naman, pwede nyo i-disable yung mga program na hindi nyo naman ginagamit or yung hindi nyo naman kailangan habang ang computer nyo ay nagbo-boot. Kumbaga, at habang nag-open siya, hindi naman siya kailangan, pwede nyo siyang i-stop or disable. Para nyo makita agad kung ano yung mga na-install nyo na program, click nyo lang itong hide all Microsoft services kasi ito default sa kanyang OS. Click lang natin. Yan, yung natirang yung lahat, yan yung mga install program or nag-run sa inyong computer. Then ito, piliin nyo lang yung mga services or yung mga application na nagra-run na hindi nyo man kailangan. Halimbawa itong Adobe, hindi ko yan kailangan. Pwede nyo siyang i-disable or i-uncheck nyo siya. Pwede rin siyang, kung hindi nyo kailangan ito, pwede nyo lahat yan, pwede nyo isabay na lang, disable. Yan. Pero kung magsisilik lang kayo ng mga i-disable nyo or i-stop running nyo, uncheck nyo lang. Yan lang. Then dito naman sa startup, pag-click nyo, open nyo lang, click nyo itong open task manager. Din dito, makikita nyo, ito yung nag-run mismo dun sa ating device. Ito yung sa ating mga startup programs. Halimbawa, pag open mo, yan yung unang mag-run. Ay kung yung lahat ng installer o application, I mean yung application na naka-install is magra-run doon sa inyong computer, kumbaga babagal talaga, maghahang kasi ipaprocess ulit yan. Sabay-sabay silang mag-run up during opening or pag-open mo ng iyong desktop or laptop. Halimbawa itong sa akin, ito naka-enable, itong Wondershare Studio, pwede nyo siyang i-disable. Ito may button naman sa baba or right click lang, pwede nyo siyang i-disable. Halimbawa i-disable ko lang para mabawasan or gumaan yung pag-boot up niya or pag-open, para wala na siyang ipaprocess kundi yung opening lang. Then dito sa Skype, hindi ko naman to kailangan, ito naka-disable na rin. Yung mga unwanted programs na hindi nyo naman usually ginagamit or kinakailangan gamitin. Halimbawa itong sample natin, itong Power ISO, hindi ko naman siya ginagamit, pwede mo siyang i-disable. Yan, itong Epson, disable nyo lang. Itong mga then yung iba, ito Epson, disable nyo lang kasi hindi nyo naman ito kailangan.
kung ano lang yung mga application na kailangan niya. Itong Bitdefender, syempre antivirus yan, kailangan natin yan. Itong Anydesk, hindi naman yung ginagamit. Pang remote lang yan. Kumbaga, kung sa inyong laptop, kung ano yung mga minsan nyo lang gamitin, i-disable nyo muna para hindi siya i-run during boot up para gumaan. Then after nyan, close nyo lang. Next is, pag close nyo, apply nyo lang. Click nyo lang yung apply. Then dito, sa may pop-up na window, you may need to restart to apply changes. I-click mo muna natin yung exit without restart kasi may gagawin pa tayong ibang step. Then dito sa ating, click nyo lang yung Windows na key. Yan, dito nakikita nyo. Yan yung mga application na yan. Bali, binawasan ko na yung iba. Sample lang natin is yung etong Netflix. Magbawas din kayo ng, ito ay nasa startup application din. Magbawas din kayo. Kung bagay tanggalin nyo dito para mabawasan din siya ng ilo-load kasi hindi naman siya kailangan ilo-load na application. Para matanggal to, para i-unpin nyo sa startup nya is dito, right click lang kayo. Or pwede nyo sa iba kasing laptop, may mga default games na. Kung yung mga games naman is hindi nyo kailangan, pwede nyo i-unpin sa startup or yan, install nyo na lang para gumaan. Kasi kung gaano karami yung application na naka-install, siyempre babagal din naman talaga yung desktop or laptop mo. Pwede mo siyang, kung hindi mo naman kailangan, uninstall mo na lang. Kung kailangan mo siya in the future, pwede mo lang siyang i-unpin from start para hindi siya ma-process sa startup. Para hindi mabigitan yung ating laptop or desktop. Then sa inyo, basta yung mga application na nandito sa startup, pwede nyo i-unpin or uninstall na lang kung hindi naman kailangan. Sa akin kasi konti lang, ito ay mga kailangan ko. Yan lang. Then sa ating punta naman tayo sa ating registry para doon sa menu delay para sa ating boot up ay mas mabilis. Punta lang tayo sa ating registry, Windows R uli. Then type lang natin reg edit, yan. Bali ibig sabihin niya registry edit. Yan. Click natin, okay. Yes lang. Then dito may makikita kayo sa left upper side. Select nyo lang, click nyo lang itong current user, click nyo lang. Then dito sa control panel, click nyo lang ulit. Then dito sa desktop, click nyo lang ulit. Then kahit mag-click lang kayo dito sa desktop, automatic may lalabas dito sa right side nya. Hanapin nyo yung itong menu show delay. Kasi yun yung menu, kumbaga nagpapadelay nung yung display sa ating desktop. Double click nyo lang or yan, double click nyo. Ang default value kasi nito, ang value dito niya is 400. Para bumilis din, yung kumbaga yung delay niya is hindi ganun kabagal. Ganun mga sana sa 400. Bali gawin yung 20 para bumilis-bilis. Para maikli lang yung delay niya. Open agad. Then after nyan, okay nyo lang, then close. Then is yung sa next step ulit is yung ating defragment. Kumbaga yung disk defragment. Ibig sabihin ng defragment is yung mga kumbaga yung disk kasi is may iba-ibang file. Kumbaga yung gagawin ng defragmentation is yung i-combine niya or pagsasamahin niya yung mga related file. Kumbaga sa disk kasi iikot pa siya para lang hanapin yung mga file na kailangan niya. Ay kung nagkakasama na yung related file,
yung pag-process niya is mabilis na lang, kaya mas mapapabilis yung pag-process ng data. Then defrag na natin. Then Windows lang tayo. Type lang natin is defrag. Yan, defragment and optimize device. Din dito sa OS, click nyo lang itong ditong sa may button optimize. Yan. Din dito, antayin nyo lang, okay. Then optimize nyo lang. Kahit dito sa other disk mo is kahit hindi man na i-defrag kasi hindi naman siya, kumbaga ay kahit ang i-defrag mo lang is yung sa iyong OS. Kasi ito naman ay other disk mo. Doon lang sa mga walang other disk or nasa disk silang sila. Kung yung OS, pwede man naman siyang i-optimize mismo. Sa akin kasi dalawang disk, kaya in-optimize ko na lang din. Then, close lang natin pag na-optimize na natin. Then, after nun, pag nagawa na natin yung lahat nung yun, lastly is yung ating power option. Bali dun sa power option is, doon naman pumapasok yung kung gaano yung power na i-consume mo. Kasi, halimbawa, sa laptop kasi or desktop, may balance or high performance. Siyempre, kung gusto mo ng high performance para bumilis, siyempre isiselect mo yung power na mas mataas ang power para bumilis ang process niya. Kumbaga, isiselect mo high performance. Kung balance naman, low power nga, pero yung pag-process naman is mabagal. Or sakto lang. Pero kung gusto mong bumilis, select mo yung high performance. Then punta lang tayo, Windows key ulit. Then type lang natin power option. Power option. Or dito sa power plan, ito. Yan. Dito sa power plan na yan. Bawa, ulitin ko lang Power plan. Ayan. Edit power plan. Then, itong arrow. Ito lang, click nyo lang. Dito, nakaselect kaya ito. Ang default niyan is balance. Kumbaga itong nakalagay recommended. Recommended yan kasi kumbaga ay balance lang. Kumbaga equal lang sila. Pero kung halimbawa, sinelect mo tong high performance, kung ang gamit mo is laptop, syempre high performance nga. Kumbaga yung power is malaki yung power na kakainin niya. Ibig sabihin, kung sa laptop, mabilis din siyang malobat. Kaya itong sa akin is naka high performance. It means mabilis din siya malobat. Kumbaga sa kanyang pagkain ng power, kain ng battery is mabilis. Pero kung balance, medyo sakto lang. Medyo may itatagal yung ating battery. Pero kung gusto mo talagang, syempre, gusto mong ang plan mo is bumilis, doon tayo sa high performance. Yan. I-click mo lang yung high performance. Then after that, tapos na. Yun na yung pinaka-step or proseso para maremedyohan natin yung ating desktop or laptop na naghang or lag na. Baka isa lang yun sa mga kailangan mong gawin para bumilis, para hindi ka naman mahirapan. Kasi yung lag at hang nakakainis. Siyempre kung may ginagawa ka, matagal mag-response yung laptop, lalo na sa mouse, mabagal naghang. Kumbaga delay yung kanyang pag-response. Then close na lang natin. Then para mag-effect yung lahat ng changes na ginawa natin, start nyo lang yung inyong computer or yung inyong desktop. Yung sa akin hindi ko na i-restart kasi na gawa ko na yun sa aking laptop before. Kumbaga ipinakita ko lang yung
process kung paano mapabilis yung inyong desktop or laptop. Yun lang, sana ay may nakuha ulit kayong tip sa aking tutorial. At sa mga nanonood dyan at nagustuhan mo naman yung ating video is baka pwede mo namang i-like or mag-subscribe sa ating channel.